نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupot tayo sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katanggal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, na kanyang ipinadala bilang kabagsasanlibutan. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwing na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan at tagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Insyaallah ta'ala, sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga katangian ng Al-Hurul 'Ain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paraiso ay isang lugar na napakamaganda, na hindi maabot ng ating imahinasyon ang kagandahan at biyaya dito. At ang mga taong papasok doon ay mayroong pisikal na katawan. Kaya ang lahat ng biyaya na mayroon sa paraiso ay malalasap ng mga titira doon. At kabilang sa mga biyaya, mga gantimpala na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong partikular, sa mga kalalakihan na papasok sa paraiso, ay ang tinatawag na Al-Hurul 'Ain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nararapat talakayin, lalo na sa panahon natin na napakalakas ng fitna o ng tukso ng mga kababaihan, na tila ba nagpapalimot sa mga kalalakihan na mayroong naghihintay sa kanila na Al-Hurul 'Ain sa kabilang buhay, na maaaring mawala sa kanila kung sila ay magiging marupok sa mga fitna sa mundo, lalo na sa mga kababaihan. Kapag ginawa mong makuha ang mga kababaihan sa mundo sa pamamaraan na haram, yan ay napakamalaking pagkakamali. At imbis na inihanda na sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Al-Hurul 'Ain sa paraiso, ay mawawala pa ito, wal iyadu billah. Kaya dapat ay
paalalahanan natin ang ating mga sarili na ang pinakamagandang biyaya ay ang biyaya sa paraiso. Ang pinakamatinding kasiyahan na walang katapusan ay ang kasiyahan doon sa paraiso. Kaya hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na magiging dahilan upang mawala sa atin ang paraiso sa kabilang buhay at ang mga biyaya dito. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Law anna imra'atan min ahli al-jannati tala'at ila ahli al-ardi la adaa'at ma bainahuma wa la mala'athu rihan wa la nasifuha ya'ni al-khimar ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha." Anong ibig sabihin? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isang babae mula sa mga taga-paraiso, ang hurul 'ain, kapag ang isang hurul 'ain ay tumingin sa mga taga-mundo, sisilip siya sa atin, anong mangyayari? Tiyak na kanyang paliliwanagin ang pagitan ng langit at lupa. Isang babae lang yan. At kung titingnan natin, hindi naman sobrang laki ng mga taga-paraiso dahil ang height ng mga taga-paraiso ay 60 feet, katulad ng height ni Prophet Adam. Ngayon, kung ang isang babaeng taga-paraiso, ang hurul 'ain ay sisilip dito sa atin, anong mangyayari? Pupunuin niya ng liwanag ang pagitan ng langit at lupa. At pupunuin iyon ng napakamabangong halimuyak. Pagitan ng langit at lupa, pupunuin niya ng napakamabangong amoy. At ang kanyang lambong, ang ibig sabihin ng lambong ay yung kanyang khimar, yung takip sa ulo ng hurul 'ain na nasa kanyang ulo ay higit na mabuti kaysa sa buong mundo at sa lahat ng narito. Anong ibig sabihin? Ang mga babae sa paraiso ay meron silang mga magagandang damit at meron pa rin silang mga takip sa kanilang mga ulo na napakamagaganda. Ang tawag doon ay nasif. At ang nasif na yan ng babae na kanyang suot-suot sa paraiso ay higit pang mas mahal, higit pang mas mainam kaysa sa buong mundo at sa nilalaman nito. Ganyan kamahal ang isang belo o isang khimar o takip sa ulo ng isang babae doon sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang al-hurul 'ain, sila ay mga babaeng hindi tagalupa. Sila ay mga babaeng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa paraiso na kabilang sa mga gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na makakapasok sa paraiso. Mayroong mga nagsasabi na ang al-hurul 'ain daw ay nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa bulaklak na kung tawagin ay saffron, o dito sa mundo ay saffron, bulaklak sa paraiso, at sila ay nilalang mula doon. Subalit, sinasabi ng ibang mga ulama na ang hadith na pinagbasihan ng ganyang salita ay hindi malakas, bagkus ay weak o daif. Gayunpaman ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nakakaalam kung saan ba talaga mula niya nilalang ang al-hurul 'ain. Subalit, ang pagkakaroon ng al-hurul 'ain sa paraiso ay walang duda na nabanggit sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang al-hurul 'ain ay napakamagagandang mga babae na insyaallah ta'ala ay sisikapin natin alamin sa maiksing oras na ito ang
kanilang mga katangian. Nang sa ganoon, sa tuwing makakaharap mo ang mga kababaihang tukso o fitna dito sa mundo, ang iisipin mo, hindi ko kukunin, hindi ako magiging mahina sa tuksong ito ng kababaihan sa mundo dahil ayaw kong mawala sa akin ang al-hurul 'ain doon sa kabilang buhay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang al-hurul 'ain, sila ay asawa ng mga kalalakihan. Sila ay mga asawa ng mga kalalakihan doon sa paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Sa isa pang aya, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Ibig sabihin ng unang aya, at para sa kanila doon sa paraiso ay mga dalisay at malilinis na mga asawa. Ibig sabihin ay mga hurul 'ain. At sabi pa sa isang aya, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. At ipinaasawa namin sila sa al-hurul 'ain. Kapag ikaw ay lalaki, nakapasok ka doon sa paraiso, ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga asawa na hurul 'ain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhsuqihima min wara'il lahmi wa ma fil jannati a'zab. Anong ibig sabihin? Bawat isa sa kanila, bawat isang lalaki na makakapasok sa paraiso ay magkakaroon ng dalawang asawa. Automatic na yun. Ang tinutukoy dyan ay dalawang hurul 'ain. At syempre sa ibang mga dalil, halimbawa ikaw ay namatay sa jihad, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 72 na hurul 'ain. At kung ikaw ay makapasok sa paraiso kasama ng asawa mo, iba pang usapin yung hurul 'ain. Dahil kung kayo ay parehong masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng iyong asawa at kayo ay makapasok sa paraiso, insyaallah ta'ala mag-asawa pa rin kayo, subalit dadagdagan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga hurul 'ain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, subalit hindi pwedeng mag-alala ang lalaki tungkol sa pagsiselos sa bawat isa sa kanilang mga asawa dahil mawawala na doon ang ganyang usapin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagpapatuloy ng hadith, yura mukhsuqihima min wara'il laham. Anong ibig sabihin? Makikita ang buto sa loob ng kanilang binti mula sa likod ng laman dahil sa kanilang kinis, kabutihan at ganda. At sa paraiso ay walang sinumang walang asawa. Walang single sa paraiso. Lahat ng nandoon ay mayroong asawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganyan kaganda ang al-hurul 'ain. Napakamapuputi na sa sobrang puti at linis ng balat ay halos makita mo na ang nasa loob ng kanilang kalamnan. Ikalawang katangian ng al-hurul 'ain, sila ay mutahharat. Sila ay mga dalisay. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahum fiha azwajun mutahhara. Para sa kanila, doon sa paraiso ay mga dalisay na mga asawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong ibig sabihin ng dalisay na asawa doon sa paraiso? Sila ay palaging dalisay. Anong ibig sabihin? Hindi sila magkakaroon ng menstruation. Alam naman natin na pag may menstruation ang babae, hindi sila dalisay hanggang sa sila ay
maligo. Hindi yun mangyayari sa mga babae sa paraiso. Hurul ain man o babaeng tagalupa. Hindi na sila mag-iingi, walang nifas o dugo ng panganganak, hindi sila dudumi, at hindi sila dudura ng prema o ano pa mang hindi ka nais-nais, at anumang dumi ay hindi mapupunta sa mga babaeng taga-paraiso dahil sila ay palagi at mananatiling mutahhara, dalisay at malinis. At hindi lamang sa pisikal ang kanilang kadalisayan, dalisay din ang kanilang mga pag-uugali, dalisay ang kanilang mga dila, dalisay ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga asawa, at dalisay ang kanilang mga paningin. Mga kababaihang kailanman ay nananatiling nakatingin lamang sa kanilang mga asawa at hindi tumitingin sa hindi nila asawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikatlo ang al-hurul ain, tinawag silang hurul ain dahil sila ay hur. Pag sinabing hur, sila ay mayroong mga malalaki at magagandang mga mata. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, at ipinakasal namin sila, ipinaasawa namin sila sa al-hurul ain, mga dalagang may malalaki at magagandang mga mata. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tungkol sa meaning ng ayat na ito ay namamangha rito ang paningin. Tinawag na hurul ain ang hurul ain dahil ang sino mang titingin sa kanila, ang kanilang mga asawa pag tumitingin sa kanila ay namamangha sa hindi lang kagandahan nila. At isa pang kahulugan, tinawag silang hurul ain dahil ang itim sa kanilang mga mata ay napakamaitim, dalisay na itim, at ang puti sa kanilang mga mata ay napakapurong puti, napakamalinis na puti, at napakamagandang tingnan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Abu Mansur al-Azhari rahimahullahu ta'ala, ang ayn hawra ay yaong ang kaputian ng kanyang mata ay napakaputi at dalisay, at ang kaitiman nito ay napakaitim, at hindi tinatawag na hawra ang isang babae hanggat hindi siya bukod-tangi. Bukod sa katangian ng kanyang mga mata, may maputing kulay ng balat. Ibig sabihin, kaya siya tinawag na hurul ain, hindi lang dahil sa kanyang magagandang mga mata, bagkus ay dahil sa kanya ring napakamaputing kulay ng balat. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pang katangian ay sa ato ay mihinna. Tulad ng sinabi natin sa kanina, ay malawak ang hugis ng kanilang mga mata, subalit hindi nakaluwak. Magkaiba ang mata na malaki at nakaluwak, subalit ang mga mata ng hurul ain ay malaki ang hugis, subalit hindi nakaluwak. Kaya ito ay napakamagandang tingnan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganoon din, isa sa mga katangian ng mga hurul ain ay palagi silang virgin. Kahit makipagtalik sa kanila ang kanilang mga asawa, ay babalik at babalik sa dati ang kanilang magka-birhen. Palagi silang virgin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا, at ginawa namin silang mga virgin. Pati ang mga babaeng tagalupa, kapag sila ay napunta sa paraiso, ay manunumbalik sila sa kanilang pagka-virgin, at hindi na yun mawawala
kanila. Dahil ang mga kababaihan sa paraiso ay mananatiling virgin. At sa kabilang buhay, ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo sa unang pagkakalalang sa atin. Kaya ang mga kalalakihan ay mabubuhay sila sa kabilang buhay na hindi na sila mga tuli. Dahil binalik na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katawan nila sa dating kalagayan nito. At ang mga babae naman, kahit sila ay nag-asawa sa mundo, ay ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pagka-virgin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la ya'tiha zawjuha illa wajadaha bikra. Hindi makikipagtalik ang lalaki, ang asawang lalaki sa kanya, sa asawang babae sa paraiso, maliban na lamang na matatagpuan niya ito na isang virgin ulit. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pang katangian ng Hurul Ain ay sila ay kawaib wa kawaiba at turaba. Sila ay kawaib at sila ay at-turaba. Anong ibig sabihin ng kawaib at turaba? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawaib ay plural ng kaib. Pag sinabing kaib, yan yung babaeng bilog na ang kanyang dibdib. Nasa hustong kabilugan na ang kanyang dibdib. Hindi nagsimulang lumaylay at hindi pa yung dibdib na hindi pa ganap na kumpleto. Pag sinabing kaib, yan ang babaeng nahubog na ng gusto ang kanyang dibdib. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kababaihan sa paraiso, tagalupa Hurul Ain, sila ay kawaib. Kaya ang namatay na batang babae dito sa lupa o namatay na matanda na masyadong babae dito sa lupa, pagdating niya sa paraiso, ang edad niya ay edad ng kaib, ng isang babaeng nasa hustong kabilugan ang kanyang dibdib. Ganyan ang katangian ng mga kababaihan sa paraiso. At sila ay at-turab. Anong ibig sabihin ng at-turab? Magkakapareho ang kanilang mga edad. Kaya kung meron kang mga asawa sa paraiso, yan man ay 72 o ano pa man, matatagpuan mo yan sila na pare-pareho ang kanilang edad. Hindi katulad dito sa mundo na maaaring ang isang mong asawa ay matanda na, subalit ang isang mong asawa ay bata pa, magkakaiba sila ng edad. Kaya doon sa paraiso, hindi ganun. Ang mga asawa mo doon ay magkakapareho ang mga edad. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang din sa mga katangian ng Hurul Ain, sila ay qasiratut tarfi at turab. Anong ibig sabihin ng qasiratut tarfi? Mga babaeng pinipigil ang kanilang paningin. Anong ibig sabihin? Tumitingin lang sila sa iyo. Ang mga asawa mo sa paraiso, hindi yan tumitingin sa ibang mga lalaki. Ang kanilang mga paningin ay limitado lang sa iyo. Sa iyo lang yan nakatingin. Hindi katulad ng mga kababaihan dito sa lupa na kung kani-kaninong lalaki tumitingin. Kaya ito ay isa rin paalaala. Ang mga katangian ng babae na hinahanap ng mga lalaki ay yan na yung katangian ng Hurul Ain. At isa rin itong paalaala sa atin na ang dapat na katangian ng isang babae ay hindi siya tingin ng tingin sa ibang mga kalalakihan. Hanggat maaari ay doon lang ang kanyang atensyon sa kanyang asawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, qasiratut tarfi at turab, mga babaeng pinipigil ang kanilang paningin
جعالا مكحلين أبناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا. Anong ibig sabihin? Ang mga tao sa paraiso ay papasok sa paraiso na walang buhok sa katawan. Mayroong buhok sa ulo, pero walang buhok sa katawan. Walang balbas. Wala tayong mga bigote, wala tayong mga balbas, wala tayong mga buhok sa ating katawan. Meron lang tayong buhok sa ulo dahil yan ay pampaganda sa atin. At may mga matang tila, may kuhol. Pinaganda ang mata. Nasa bulang na 30 taon. Anong ibig 33 taon? 33 years old ang edad natin base sa hadith. Hindi masyadong bata, hindi teenager. Ang teenager hindi pa nahubog yung kanilang katawan kung sila ay lalaki. Pero kapag ang lalaki ay umabot na sa edad na 33, nasa tunay na pagkalalaki na ang kanyang katawan. Kaya yan ang katawan ng lalaking taga-paraiso. At sila ay nasa anyo ni Adam na may taas na 60 siko. Ibig sabihin ay 60 feet ang taas natin doon sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay gawin tayong karapat-dapat ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok sa paraiso. At nawa ay makapasok ang ating mga asawa doon sa paraiso, at nawa ay ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya sa paraiso. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga hurul 'ain, ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Para bang sila ay tulad ng ruby at ng mga coral. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, ka'amthalil lu'lu'in maknun. Sila, mga hurul 'ain, ay kahalintulad ng perlas na napoproteksyonan ng shell. Ibig sabihin ay gwardyado sila sa lahat ng hindi kaaya-ayang bagay. Sila ay napaka-dalisay. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ka'annahunna baylun maknun. Sila ay kahalintulad ng itlog na nasa loob ng shell, protected at napaka-sensitibo, napaka-maselan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat, fihinna khairatun hisan. Sa kanila, mga kalalakihan sa paraiso ay mga babaeng magbubuti ang pag-uugali at magaganda. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang ayat sa banal na Quran, hurun maksuratun fil khiyam. Mga hurul 'ain na nakatago o nananatili sa loob ng khiyam, ng mga tent. Anong ibig sabihin? Ang mga asawa natin sa paraiso, hindi sila mga naaga ng mga babae. Hindi katulad ng mga babae sa lupa na kung minsan lumalabas na ng bahay na walang pahintulot ang asawa at kung saan pumupunta. Kabaliktaran niya ng hurul 'ain sa paraiso. Ito rin ay nagpapahiwatig sa atin na ang talagang mainam, magandang katangian ng isang babae na asawa ay nananatili sila sa loob ng kanilang tahanan at hindi sila labas ng labas, maliban na lamang kung kailangan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang ayat, fihinna khairatun hisan. Ibig sabihin, mga hurul 'ain na mga dalagang inilalayo at pinananatili sa loob ng mga tolda o mga
tirahan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nilarawan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na qasiratut tarfi. Anong ibig sabihin? Sa asawa lang nila sila tumitingin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iyan ang dapat pinagdanasaan ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sa tingin mo napipitna ka ng babae sa mundo, alalahanin mo ang puro rain. Hindi ko gagawin ang haram nun, mawawala sa akin yung puro rain sa kabilang buhay. Palagi mo dapat inaalaala ang biyaya ng paraiso. Kung napipitna ka sa kayamanan, sa mga makamundong bagay, alalahanin mo ang nasa paraiso, mawawala sa atin yun. Partikular na yung sinabi ko na pinakamatinding fitna sa mga kalalakihan, tulad ng nabanggit sa hadith, ang mga kababaihan. Kapag nararamdaman mong napipitna ka na sa mga kababaihan, alalahanin mo ang hurul ain. At mas pag-ibayuhin mo ang pagnanasa mo sa hurul ain kaysa doon sa babaeng nagpipitna sa isang mundo. Kaya yung sinabi sa atin ang tungkol sa hurul ain, upang mabuhay at tumindi ang pagnanasa natin sa hurul ain. At kung matindi ang pagnanasa natin sa hurul ain, ay matatakpan yan ang mga pagnanasa natin sa mga bagay na magiging dahilan upang mawala sa atin ang hurul ain. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pangkuli ay sinasabi ng ating mga ulama na bagamat ganoon kaganda ang hurul ain sa paraiso, ay hindi pa rin sila maihahalin tulad sa isang babaeng tagalupa na nakapasok sa paraiso. Ang paliwanag nila doon, bakit higit na mas maganda ang babaeng tagalupa kaysa sa hurul ain? Yan ay dahil sa ang hurul ain, nilalang sila ng alabilang karagdagang gantimpala sa paraiso. Hindi sila ang pangunahing pinag-uusapan doon. Kasali lang sila doon. Ang talagang bida ay ang mga tagalupa na napunta sa paraiso. Ang mga kababaihan, mas maganda sila sa hurul ain. Bakit? Dahil nung nandito pa sila sa lupa, kinilala nila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagtiisan nila ang pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagsala, sila ay nagfasting, sila ay nag-charity. At kung mayroong pagsubok ang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagtiis. Kaya sila ay nakapasok sa paraiso. Kaya hindi sila pwedeng maikumpara sa hurul ain. Walang duda na mas higit na mainam at maganda ang babaeng tagalupa na sila ay makakapasok sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay palagi natin alalahanin ang biyaya sa kabilang buhay, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gamitin natin itong pantapat, insyaallah ta'ala, sa mga fitna na sumasalubong sa atin na maaari magdulot upang mawala sa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikum al-karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا السلام.